Yo guys, nandito kami ngayon sa aming assessment. Nag-start na kami kahapon. Yeah, guys, we're doing a single phase housing. What's up guys? Welcome back again sa aking channel, Mr. Burikyo. So guys, nandito na naman kami sa aming 2 weeks leave kasi nakuha kami ng black course namin dito sa Wintec again, sa Wintec School, and nakuha kami ng aming practical assessment, and next week ay magana kami practical exam naman. Kasama natin si Tyrone and Ray. Yeah. Papasok na tayo sa ating schooling. Pack out. Taglamig nga pala ngayon guys dito sa bansang New Zealand. Out nga pala boss, bumati sa atin dito sa Wintec at nakilala tayo ni Bossing. Salamat sa pagbati boss. So dito ko ngayon nag-aaral ulit sa aming black course. Dito tayo sa engineering. Ayan guys, and trade. So dito nila sinasagawa ang mga pagsusulit. So mamaya papasok tayo dun sa ating workshop at tingnan natin kung pwede tayo mag-videos. So guys, ito yung ating practical stage 1, 2, and 3 training workbook dito sa Wintec. Yan, ito yung mga iba't ibang activity na gagawin natin. Meron kaming na ibang nagawa na yung mga class appliance testing. Yan, testing ng mga visual inspection, identification ng mga kable, outlet. So ayan guys, itong book na ito ang ating lahat na gagawin dito. Ayan, ito, ayan guys. So ayan ang ating pag-aaralan dito sa Wintec. So guys, yung aming practical ay isang linggong training and then isang linggong assessment. Sa yun yung ano na exam na, assessment exam. So kasi yung nakalagay sa aming LC ay coursework. So yung coursework ay yun yung kailangan mo muna mag-training bago ka mag-practical exam. So kaya tayo nandito ngayon guys. Si Mang Tyrone. Guys, andito na kami sa sasakyan at kakain kami ng aming lunch. And alas 12 na dito at nag-training kami ngayong umaga. And babalik ulit kami doon para sa training ulit. And hindi ako makapag-video doon guys at baka magalit yung aming instructor, pero magta-try tayo mag-video sa loob para makita nyo yung ating ginagawa. Dito kami ngayon sa aming assessment. Nag-start na kami kahapon kaso hindi na ako naka-video kasi kailangan magmadali kasi kailangan matapos yung mga assessment. So hopefully makapag-video tayo sa mga susunod. So ito yung aming ginawa. Ito yung single phase na motor. Yan, motor control. And then yan naman yung 3-phase na motor control. And ito yung DB nya. And then mga breakers na may kasamang ilaw, dalawa. Na-control siya ng PE cell, PE sensor, yung puro cell kung tawagin. Yan. So kasama ko ay isang UK niyan.
Kahapon namin ito ginawa pamula alas siguro mga alas 12 ganyan hanggang hapon. I guess we're doing a single phase housing wiring. Oh, okay. So this light is going to be controlled by just this switch. This light, this switch. Yeah. That light. Siya, nag-wiring na kami. Na-wiring na namin yung para sa single phase. Ang tropa ko nag-wiring doon sa switch. Ako naman dito sa load. Yan. Yan guys. Tapos na kaming mag-wiring, mga fittings. Yan. So hindi na si boss na nagawa niya. Hindi naman kailangan na gandahan. Ang mahalaga ay gumana. Ayan, ito yung ating practical assessment dito. And guys, may mga isolator tayo para sa ito, isolator para sa pan, isolator para sa range. And then ito naman ay sa water heater. Ito isolator para sa heater natin. No. This is the two-way. This is the four-way. And that is the control for those lights. Meron tayong ES. Meron tayong EC. BC. Yan. Ganito ang wiring dito sa New Zealand guys. Yan. Yun guys, tapos na tayong mag practical assessment dito sa ating para sa ating license ng electrical license. Doon tayo kumuha sa Wintech Learning School or trade. Ito hindi ko alam kung anong ng Wintech, pero puro skilled sila. So yun guys, pasensya na hindi ko po masyadong na-videohan yung mga ginagawa natin at medyo limited lang yung na-video ko kasi kailangan din magmadali at hindi pwede na patagal-tagal kasi madami tayong kasabay na nag-e-exam. Bali 11 kami na nag-practical assessment. And ayun na, kailangan natin magmadali. So yun, yung unang week namin ay practical training kami na yun yung aming ginawa muna para hindi na kami nangangapa doon sa practical assessment mismo, yung exam. Yun din yung advice ng mga nauna sa amin na mag-practical assessment muna kami. I mean, mag-practical training bago kami sumalang ng practical assessment para hindi na kami nga nangangapa. So, okay naman, along the way naman. Kasi kung ano pala yung gagawin mo doon sa practical training mo, ay siya din gagawin mo sa practical assessment. So, uulitin mo lang siya the other week doon sa practical exam mo mismo. Kaya hindi na kami nangapa doon sa aming exam. Kaya dire-diretso, yung duration ng exam namin ay yung stage 1, 2, and 3 ay 5 days. Pero na-catch up lang namin ng within 3 days. Kasi sa case ko, ako ay stage 3 lamang kasi meron po akong NC2, NC3 sa atin na ipinasa ko sa EWRB. So, in-accept nila yon, na classified nila yon as marunong na ako doon sa stage 1 and 2. Kasi nga ginawa ko yung
yung NC2, NC3 na-accredit nila doon sa yung NC2, NC3 natin sa Pilipinas. Kaya yun. Kaya stage 3 lamang tayo. Medyo madali yung ating ginawa. So, ang ginawa natin doon ay motor control ng single phase at saka 3-phase na may kasama siyang PE sensor. Bali, meron naman ding drawing doon sa inyong handbook. Susundan nyo lang. And then, sunod ay yun yung single phase at saka 3-phase. And then, sunod naman yung single phase wiring diagram ng bahay. So, yun lang yung nakuha natin na video kasi yung mga sumusunod namang doon ay testing lang. So, nandun din doon sa handbook nyo, yung drawing, kung anong gagawin nyo doon sa practical nyo. Kaya susundan nyo lang din ang susundan. Tapos, yung mga testing, motor testing, yung mga pagtitest ng windings, ganyan, na single phase at saka 3-phase, appliance testing, yun yung mga gagawin doon. Tapos meron doong motor na pagaganahin mo yung auto transformer at saka star delta na pagaganahin mo yung motor, nandun din doon. So yun yung yun yung ginawa namin sa practical. So guys, advice ko sa inyo, yung mga hindi pa nagpa-practical, siguro mas maganda na mag-training muna din kayo bago kayo sumalang doon sa exam para hindi na kayo makakapa. Kasi merong mga Pilipino kaming kasabay na hindi sila nagdaan ng training. Medyo na mabagal kasi sila kasi nga hindi nila na practice yung gagawin bago sila sumalang ng exam. Pero okay din naman, nakapasa din naman sila. Kaso lang, hindi kasi merong ding nagbabagsak pagka yung hindi mo natulungan. Kasi kami nagtutulungan kami at tinutulungan din namin sila pagka yung may tanong sila tinuturo namin sa kanila kasi nga nadaanan namin yung training namin. Kaya maganda kung mayroong mga kasabay na gano'n. Pero paano kung wala, ay babagsak ka, magkano din ang bayad doon, mahal din ang bayad, sayang ang binayad. Kaya yun. So yun guys, at wala man ako masyadong may sa inyo, pero kung magko-comment kayo, may tanong kayo sa akin at sasagutin ko yung mga tanong nyo. So yun guys, at pasensya na sa mga hindi ko po nasasagot na mga tanong nyo kasi medyo busy, nag-aaral pa rin tayo ngayon para sa jury. And pag nakapasa natin yung jury, yun, makuha na natin yung ating full license ng electrician dito sa New Zealand. So yun guys, thank you for watching.